Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gusto ko pong tandaan nyo ito. Pagkagaling-galing mo man, pagkahusay-husay mo man, pagkatali-talino mo man, walang kwenta yan, walang silbi yan, kung walang sumusuporta sa iyo. Amen? Walang kwenta ang lahat ng mabuti sa buhay mo kung walang tutulong sa iyo. Amen? You are only as good as the people who support you. Naalala ko po, sa isang interview, tinanong po nila si Steve Jobs, yung founder po ng Apple, yung nag-umpisa po, kaya tayo nagkaroon ng mga magagandang cellphone. Sabi nila, ano yung sikreto mo? Bakit napaka-successful mo, napaka-tagumpay mo, ang ganda ng kumpanya mo? At ang sagot po niya, yung aking team, pumili daw po siya ng mga magagaling, mahuhusay na mga tao, magtatrabaho para makatulong sa kanya. So see, no matter how good you are, even if you are the best, you will fail unless someone helps you and encourages you. May ginawa po silang isang eksperimento, kumuha po sila ng isang tao na marunong mag-basketball, no? At pinag-shoot po nila itong lalaki ng bola. Dahil mahusay siya, magaling siya, 10 out of 10 pumapasok po sa ring. Ngayon po, ang ginawa naman nila sa susunod na eksena, nagpapasok po sila ng mga audience, mga manunood. Pero bago po pinag-shoot itong tao na mahusay mag-basketball, yung mga tao na nanonood, kinukutsa siya, nagbubu sila, pinapahiya po nila yung taong naglalaro. Kung ano-ano po yung masasamang sinasabi nila, pinaparinig nila doon sa tao habang siya'y nagsushoot. Sabi nila, hindi mo kaya yan! Wala yan! Loser! 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 Sabi po nila. Itong tao, ayaw magpa-apekto. Nagsushoot po siya. Pero alam niyo po anong nangyari? Hindi na siya naging perfect sa kanyang pagsushoot. Nakamiss siya. Nagkamali po siya. Bakit po ganun, no? Nung una, lahat pumapasok. Perfect. Pero nung nandun na po, nakarinig siya ng mga bad comments, nagkamali siya. Kasi nung naramdaman po niya na wala nang naniniwala sa kanya, parang nabawasan po yung kanyang paniniwala din sa kanyang sarili. Di po ba? Gumawa po sila ng isang eksperimento din. Kasunod po nun. Kumuha naman po sila ng isang tao na hindi marunong mag-basketball. Talagang wala siyang kaalam-alam. Pinag-shoot po nila talagang butata. Wala pong anong gawin po niya, no? Hinahagis niya, tinatapo niya yung bola. Wala. Hindi po lumalapit sa ring. Po yung kanilang side comment. Iba na po yung kanilang sinasabi. Napakaganda na po. Ini-encourage nila yung tao. Kaya sabi nila, go! Magkasusuko. You can do it! You can do it! Alam niyo po kung ano nangyari. Paunti-unti, palapit na po ng palapit yung bola doon sa ring. Hanggang doon sa 7th shot niya, pumasok. Doon sa 8th shot niya, pumasok muli. Palakpakan po yung mga tao. Hindi sila makapaniwala. Ano po nangyari? Kasi isang dahilan ng tagumpay ay dahil dun sa mga taong nag-i-encourage, sumusuporta, pinapalakas yung loob nung manlalaro. Di po ba? Ano po ang aral? Napakaganda. You could see here, my dear friends, the power of positive reinforcement, or what we simply call support and encouragement. We have to understand that no one truly becomes great alone. Greatness is born from the quiet strength of those who believe in you, who encourages you, who lifts you up along the way. Bakit mabuti ang isang anak? Dahil sa likod niya meron siyang mga mapagmahal na magulang. Di po ba? Bakit gumaling yung pong pasyente? Magaling ang kanyang doktor. Di po ba? Bakit masipag ang empleyado? Dahil may malasakit ang management, ang boss niya sa kanya. Tayo ay nagiging banal hindi lang dahil sa ating ginagawa. Tayo ay nagiging banal at mabuti dahil sa pagpapala ng isang maawain at mapagmahal na Diyos. Di po ba? Tandaan niyo po, kapag may nagpapalakas ng loob mo, may milagro
na bunga sa buhay mo. Makikita po natin yan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Natatandaan niyo po, nung umuwi ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan, ano yung kwento? Hindi daw sila naniniwala sa kanya. Kaya nga, kakaunti ang kanyang napagaling. Kakaunti ang nagawa ni Jesus na milagro doon. Kakaunti ang mga natulungan niya. Nabigla po ang Panginoon kasi kakaunti ang kanilang paniniwala. Jesus was amazed by their lack of faith. Bakit hindi nakagawa ng maraming milagro ang ating Panginoon? Dahil walang paniniwala o walang suporta ang kanyang mga kababayan at kamag-anak sa kanya. Dahil wala silang bilib, paniniwala at suporta sa ating Panginoong Hesukristo, wala siyang naibigay o napakitang mabuti sa kanila. Salamat na lang, nandyan po yung kanyang mga apostol. Salamat na lang, narinig din po natin sa ating ebanghelyo, merong mga mabubuting babae tumulong sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi po sa ating ebanghelyo, kasama niya ang mga babaeng ito. Sila po yung tumutustos, gumagastos, galing sa kanilang sariling bulsa, sarili nilang pera, binibigay nila sa ating Panginoon para pagpatuloy niya ang kanyang mission. They provided for the needs of the Lord out of their own pockets, through their own means, to support the mission of our Lord. That is why Jesus can continue creating miracles. This is why Jesus continued to help other people, because there were others who were very supportive of Him. Mga kapatid, si Jesus Diyos na yan, pero tumatanggap siya ng tulong galing sa ibang tao. Ikaw pa kaya, tao ka lang, mahina ka, pero kang mga pangangailangan at pagkukulang, mas kailangan mo ang tulong at suporta ng ibang tao. Alisin mo ang kataasan ng iyong loob. Don't ever think and believe that you don't need anybody. Don't ever think that you can live all alone. Nobody is an island. Remember, in life, if you want to go faster, yes, go alone. But if you want to go further, go together. Mas mabilis ka nga makakarating sa iyong pupuntahan kung ikaw ay mag-isa. Pero ang tanong, masaya ka ba? Aanuhin mo yung maunahan mo yung ibang tao kung mag-isa ka naman at miserable ka. Di po ba? Also remember, if you want to see miracles in your life, start supporting someone. Start encouraging someone. Start with yourself. Encourage also yourself. Believe in yourself. Tignan niyo po ang inyong buhay. Baka merong mga iba sa inyo hindi nagtatagumpay sa buhay. Bakit? Mag-ingat kayo. Kasi ang kabiguan nag-uumpisa sa masamang kaisipan. Pangalawa, nabibigo ka kasi sa masama mong pagsasalita. At pangatlo, kaya hindi ka nagtatagumpay dahil sa mga masamang kasama mo. Amen? A quality life starts with quality thoughts. Second, with quality words. Third, with quality persons. That is why avoid bad thoughts. Avoid bad words. Avoid bad company. Start the habit of supporting and encouraging one another through your words and your presence. Hindi ko po alam kung napansin nyo din ito. Parang nawala na yung bayanihan po sa ating bayan, no? Tanong ko po sa inyo, kapag nakakita po kayo ng aksidente sa daan, ano yung ginagawa ng marami sa inyo? Di ba? Lalabas siya yung inyong mga cellphone, bibidyohan nyo pa yung nagkabanggaan, yung naaksidente, yung nasagasaan. Imbis na tumulong ka, ibabagal mo pa yung iyong sasakyan, papanoorin mo sila. Kaya nga po nagkaka-traffic di po ba? Magkukulang na po tayo sa malasakit sa bawat isa. Makikita mo yan dito sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ayon po sa mga eksperto, alam nyo, kung hindi daw po nakukurakot yung 1 trillion pesos natin, ganun po karami yung nawawala sa kaban ng bayan. Magkano daw po ang tatanggapin ng bawat Pilipino sa buong bansa? Ang sagot po, makakatanggap po ang bawat isa sa atin ng 10,000 pesos a year. Lahat po
Wala pong exemption yan. Matanda, bata, nag-aral, di nag-aral, lahat. Isipin niyo po yun. Dapat meron tayong 10,000 pesos a year. Pero ngayon, wala na nga tayong pera. Ang dami pa nating utang. Lubog pa tayo sa baha. Sira-sira pa yung ating daan. Saan ka nakakita na napakaayos ang daan? Sinisira. Tanging sa Pilipinas lang. Di po ba? Di ba dapat baliktad? Yung sirang daan, yun yung ayusin. Pero dito, pag nakita na maayos yung daan, sirain natin. Kaya po, hindi umaasenso, hindi bumubuti ang ating bansa. Lugmok na lugmok tayo sa kahirapan. Kasi wala tayong malasakit, wala tayong suporta, wala lang bayanihan. Mga kapatid, umpisahan natin, suportahan ang bawat isa. Unahin natin sa panalangin. Prayer is the first and best support and encouragement that you can give to others. Because when you pray, you ask the Lord to give you something good and to give something good to other people. Mga kapatid, baka hindi nyo po alam, baka sa maliit yung suporta, napakalaking tulong yan sa iba. At ang pinakamagandang paraan para suportahan mo, palakasin mo ang loob ng iba, umpisan po natin sa pagdarasal at pananalangin. Pray not only once, but pray every day as your support and encouragement to others and to yourself. And when you start supporting others, encouraging others through your prayers, you will see miracles happen. When we pray also for the miracle of transformation in our country. Napaka-imposible po, no? Na sana dumating ang araw, tapat lahat ng bawat Pilipino, nag-uumpisa sa ating mga namumuno. Pero wag nating kalimutan that the impossible is the realm of God. Walang imposible sa Diyos. Kung hindi tayo magdarasal, kung wala tayong gagawin, walang mangyayari talaga. Anong magagawa natin? Umpisan natin sa ating sarili, sa ating mga maliliit na paraan. Maging tapat ka. At pangalawa, maging tapat ka din sa pagdarasal mo sa iba. Kung naniniwala ka, may himala na mangyayari. Amen.